Maadjong adlaw sa mga talatala diha. So for today's video kanang ang mga women's ni sa women's sa among lungsod nag-schedule sila og dili women's di ay ang Department of Agriculture sa among lungsod nag-organize ni sila og kuan. Ay just So kani mo ni ang Department of Agriculture sa among municipality of Hagna nag-organize ni sila og training orientation sa mga women sa among tagsa-tagsa ka barangay. So ang among barangay na bilong ni sa kuan fourth and last batch. So mana ni gi-training mi una, gi-seminar mi unsa ang mushroom, what are the kinds of mushroom. So pag human ana nag-picture mi kanang naay kanang picture always na mga sa atong kuan. So ga picture me per barangay, and then after sa picture na ni to me, so kani nag-video ko sa mga produkto. So karon pa ko nakibaw nga daghan di kaadto produkto nga mahimo sa mushroom. So uy, dapat pala magtagalog ako no, pero Bisaya raman ko. So may mga marami palang magagawa ang mushroom tulad ng pulveron para siyang naging chili sauce ba kana yung ano ba yung spicy. Tapos may chicharon na mushroom, yan masarap yan ang favorite ko. Chicharon na mushroom, tapos meron din silang chicharon na parang lumpia, ganun ba yun? Basta marami. Pwede din pala siyang gawing chicharon na pansit. So marami siyang produkto. So ina-orient kami dito kung ano talaga yung mushroom at anong bakit kailangan nating mga babae, bakit kailangan ng mga babae na hinihikayat nila na mag-business, because mushroom production is a mushroom business kay naara siya sa kuan, pwede siyang gawin sa bahay lamang. So kaya ino-offer talaga ito ng gobyerno sa amin ng aming anong lungsod. So dito after nag-lunch, may free lunch sila pero walang free snacks ha. So may free lunch. After nag-lunch ay pinasakay nila kami dito sa sasakyan papuntang bukid. So itong bukid na to ay mga siguro 15 minutes from the proper. So nagsakay mi aring sakyanan sa amo ang munisipyo. So puro rami mga babae kay women gani. Bay women kay laki, no? Tala-tala gud. So man ni among bukid ani, thank God is maganda na yung road. So pasensya na po kayong mga Tagalog ha kasi yung ano ko, itong voice over ko talaga ay tagbis. So meaning Tagalog tsaka may Bisaya. Okay. Kayo na lang mag-adjust, okay? Kasi mag-adjust naman kami pag video niyo. Hehe, joke. So ito, papunta ito yung ito yung view sa sinasakyan ko. Maganda talaga yung lugar namin. I'm so proud nga dito ako pinanganak. So maganda siya, malapit siya sa dagat, malapit din siya sa bukid. So both. So masarap, maganda talaga siya. So ito, papunta kaming bukid. So mga ilang barangay ba? Poblasyon, Tehero, Canokso, Kabungaan, tsaka Lunoy. Parang five barangays before kami ano ba? Hirapan akong magtagalog. So before we arrive this barangay, may mga 5 o 4 na barangays na kaming nilalabyan. So muna ni mga kasagingan, dagan kajug saging. So muna ni view, anak ko kay bawgasan ni pero murag kabungaan man siguro. Kabungaan na ni siya. So human ani nga barangay, human sa barangay Kabungaan, barangay Lunoy nga ni siya. So ga video ko dani na mga women ni tanan diri. I think 7 barangays mi ani sa last batch, and supposedly sa 7 nga barangay, each barangay should send a representative of 5 women. Pero sad to say nga gamay rami, out of 35 supposedly gamay ra gid ang nanguan kay usually
ang barangay kuwang ang ilang representative na ray tulo na gani barangay nga way gipada kay Ladyo, pero which is very sayang talaga ang opportunity na binigay nila, libre na tong training at orientation sa pagproduce ng mushroom. So ito, tagal naman ang video na to, tagal talaga, pero ayoko namang i-edit para makaranas rin ako ng video na mahaba-haba. So ito na talaga yung barangay na pinupuntahan namin. So sa may bandang sa may bandang unahan pa kami. So dito sa barangay na to, it's called Barangay Lunoy, Agna, Bukol. So dito yung ang paggawaan ng mushroom nila, production ng mushroom nila. So may dalawang phases to. Phase 1, yan ay una namin puntahan ang phase 1. So ang phase 1, kung doon nilalagay, doon ginagawa ang taniman ng mushroom, doon siya niluluto, ganun, parang basta doon siya ginagawa. And then yung phase 2 naman ay pupunta namin mamaya. Ano ba to? Okay, akala ko nasa phase 2 na kami. So ito, phase 1 pa, sa papunta na kami dyan sa phase 1. Okay, dahan-dahan lang, baka mabangga. So ito na yung phase 1, ang pangalan nila ay Jampa, phase 1. So ang phase 1 ay makikita natin dito yung mga plastic, yung mga equipment. So dalawang equipment lang, o tatlo pala yung nakita ko, incubator, tsaka meron silang presser at shredder. So usually ang paggawa ng mushroom pala ay napaka-senan. Kung i-compare natin ang paggawa ng mushroom o pagpaproduce ng mushroom sa tao, ito ay napaka-maselan na tao, napaka-maarte. Ang arte pala. Tsaka hindi basta-basta talaga ang paggawa ng mushroom. Ngayon ko lang nalaman na akala mo katulad lang siya ng pechay na pinapag-grow lang natin. Ito napakahirap at lagi nating sinasanitize. Sorry ang voice over ko, napakaingay talaga ng aso dito sa aming lugar. Okay, so bumaba na ang mga babae dito. At ako yung nakaputi, dry ang buhok. So nagpa-video ako sa kasamahan ko, pero hindi ko gusto yung video niya kasi nakafocus sa likod ko, hindi naman na whole body ang focus. Ano ba yan? Okay, tapos siya naman binigay niya na akin, yan siya, para siya naman ang mabidyohan. So yan ang sinasakyan namin. Ito na yung phase 1. So nagbe-video, halos lahat naman nagbe-video na. So nag-video kami dito. So this way, phase 1 mushroom production. So dito sa lugar na to makikita nyo ang mga kagamitan at kung paano ginawa ang mushroom. Okay? So dito ini-orient kami kung anong unang gawin. So ang unang gawin pala, ang taniman pala ng mushroom ay pwede siyang dayami, or anong tawag diyan, rice bun ba yan sa sa English? Hindi ko alam, sorry. Yung mga ng palay ba, yung hindi nagamit na palay. Oh my God, sorry at may tumawag sa akin. Nag-iingay. Yan ay tumawag. Okay, so this one pala, yun ang presser. So ito yung nagpe-press. So nagpe-press siya sa ito yung gagawin namin. Parang cellophane siya ba. So ipipress yan. Dapat nakapress talaga at nakapress kasi bawal mahanginan. Dapat walang hangin sa loob. At dapat walang moisture pala. So, bago pala siya ilagay dyan sa may cellophane, dapat may araw din siya na, oh my goodness, sorry, may tumatawag, kakainis talaga. Ay, naku, hindi ko pa naman makancel. Tumawag, please. Ay, naku, sorry talaga sa voice over ko at may tumawag at maingay. So, ito si ma'am, ma'am, yan sa English, ma'am. So, ma'am Amor, ma'am na lang kasi Bisaya, ma'am. So, Ma'am Amor is a retired teacher, retired principal actually. So, karon ang
ijang gi ija nang gi kanang na ay ang ingay talaga ng tumawag, hindi ko makancel. So ito si Ma'am Amor ay retired teacher, no, nawala ako, sorry. So ngayon ay pinagkakaabalahan niya ay ang pag-aano ng mushroom. Siya yung president ng organization. So ina-explain niya kung anong ginagawa nito, anong pangalan nila, ganun. So ito may tauhan sila, may manager sila, may dalawang tauhan na lalaki. Itong banda sa kanan, yung hindi nakikita pero naka-uniform, siya yung parang manager, production manager nila. So kung nakikita nyo yung dalawang ano yan, ang isa dyan sa may left side, yan ang rice hull. Yan ang rice hull or hindi yan rice hull, rice bun. Yung dagami na sa Bisaya. And then sa right side naman, yan ang mga sawdust. Yung mga gigabas ba, yung mga pinuputol na kahoy, yung mga maliliit. Yun. Tapos, ito naman, ito siya, nakaputi, siya yung production manager. So, in-explain niya kung anong gagawin, anong mga ratio, ilang ratio ng pag ano pag ang ginamit mo yung dayami o dagami, pwede na siyang puro dayami lang. Pero kung ang gagamitin mo ay yung sawdust or galing sa mga puno, ibang maraming siyang lalagyan siya ng molasses, meron siyang lime, tinatawag nilang agricultural lime, at saka dapat pala kasi yung sawdust ay high in acidity, so kailangan i-level ang pH, kaya kailangan dagdagan siya ng molasses. Ano ba yun? Sorry, hindi ko talaga alam. Parang apat na ingredients kumbaga. So parang yung sawdust, molasses, agricultural lime, at nakalimutan ko yung isa kung ano, sorry. So sinasabi din niya na may certain size and kind of plastic yan ginagamit niya. I think 3 by 6. Sorry, hindi ko alam. Nabuang na ako. Natalatala na talaga ako. So, hindi ko alam. Basta parang 0.002 ata yung size niya. Ang thickness niya pala. So, tinuturuan niya kami kung paano ilagay at anong gagawin muna sa plastic before ilagay. Dapat nakaseal talaga at nakapress talaga siya para walang hangin o yung moisture na pumapasok. So, yan ang sinasabi niya. Tapos, after pala niyan, anong gagawin? Ay, isi-seal siya gamit ang plastic na, yung ano ba, lastiko. Nagamit ang lastiko, sinisil niya talaga maigi. Close tight talaga. And after that, ay isasaing siya. Isasaing siya sa malaking drum. Parang ano ata 90 plus na plastic na ginagawa namin sa loob na yan, yung binigay niya. Yan yung gagawin namin, ginagawa namin yan kanina. Hindi na ako naka-video kasi nalobat na ako. So ang gagawin pala dyan, after dyan, ano ba yan? After dyan ay ilalagay sa drum, tapos para siyang steam. So steam siya, alam nyo ba kung ilang oras? Yan yung mga drum na yan. Yan ang steamer. So ilulutuin pala yan. So yan, ilagay sa plastic, isil ng maigi, at lulutuin. So, pag lulutuin, para siyang steam. Okay? Lagyan lang siya ng certain amount of water, and then sa ibabaw, ilagay ang mga plastic na yan. So, 8 hours. So, dapat steam siya ng 8 hours. Okay? So, after steaming it in 8 hours, magpaliban ka muna ng isang araw or like kinabukasan bago mo siya ano na naman siya, ilagay mo na, ano mo siya, lagyan na siya ng, parang taniman mo na siya ng mushroom. Okay. So sorry sa voice over ko, parang hindi ako sure ha, pero ito yung parang nare-recall ko sa discussion niya. Pero I'm not really sure if it's really what I heard, pero it's what I remember. So, after na siyang na-steam, parang mag-wait ng 1 day bago siya malagyan ng
Tinatawag nila yung tanim, kung baga, kung sa iba yan, binhi. Pero ito, parang binhi ng mushroom. Puti daw to. Puti na very small. Microscopic lang daw siya. Okay. So, dalawang klase yan sa pagpapatubo. Hindi ko na i-elaborate dito. Basta kay cultured or katong parang powderly or microscopic na powder na galing sa mushroom. Yun ang itatanim. So, meron din siyang kung paano patutubuin yung parang powderly or parang microscopic thing. Spores, tinatawag siyang spores, parang maliliit na puti-puti sa galing na mushroom. Yun ang patutubuin, pero hindi ko na lang i-elaborate ha, basta yun, patutubuin pa siya, and then after niyang tumubo, tsaka na siya ilagay sa mga plastic na ginawa namin, yung may mga rice pan. Okay, diyan siya ilagay, tapos isisil na naman siya uli. Pero paglagay pala, mahirap pala. Naglalagay pa ng basta may ginamit na silang mga lampara, pero yung lampara hindi gas yung gamit ha, yung ibang alcohol ang gamit para daw hindi umitim yung ilaw. 'Di ba ilaw ng lampara maitim pag gas yung gamit, kerosene. So dito hindi, yung Flying Tiger na alcohol yung gamit. Basta maselan talaga siya. Hindi siya basta-basta. At ako ay tinamad ng mag voice over. Ano ba yan? So, ganun. Ngayon ko lang nalaman talaga na napakahirap at daming chichiburitchi pala paggawa ng mushroom. Kasi pag hindi mo talaga ito susundin, yung color pala, instead of white, kasi pag tinaniman mo na yung mga plastic dyan na ginawa mo, pagtanim pala, after tanim, i-seal mo siya. Tapos pag seal mo, hindi na siya masyadong sealed talaga. Parang may hangin na maliit. At i-ano mo siya ng tissue. Hindi ko alam hindi ko ma-explain dito. Basta may tissue. Tapos, wait ka ng 1 month sa pagtanim mo dyan. So, within 1 month, para na siyang puputi sa gilid hanggang puputi na lahat ng yung dala ng lalaking yan. Puputi na yan lahat. And then after that, meron na siyang tutubo doon sa may butas. So, unti-unti daw lalabas sila. Kasi mo sa tissue na yung ilagay mo dyan, tissue. Tapos lalabas, unti-unti silang lalabas. Tapos yung tissue mawawala. Tapos bubuksan mo araw-araw yung plastic paglaki ng mushroom. So, yun lang. So, bago yun nag-wait ka ng mga 1 month pa daw. Matagal para yung production ng mushroom. Tapos, ayun lang. Sa ibang sa ibang sa phase 2 namin, nakikita ang mga mushroom talaga na tumutubo na. Sad to say na lang, nalobat na talaga ako. Dito parang na yung percentage ng ko. So, tingnan mo yung lalaki. Matagal talaga siya nag-explain kasi marami talagang ang tendency pala na if makontaminate yung mushroom na mo ay instead of puti, may yellowish or ma-brownish daw. Okay? So, yan ang pressure, no? Pressure part. Kasi dapat talaga i-press mo talaga yung cellophane dyan. Press talaga ng i-press. Kasi bawal talagang may hangin or any moisture. So, alam nyo ba, before yan ilalagay sa plastic, yung mga dagami na yan at saka mga rice hull, inaano pa rin yan. Pa yan, may mga mixture yan. At binibilad sa araw. Basta mahirap. Marami talaga siyang mga dapat pang gawin. So, hindi pala easy ang pag-produce ng mushroom. It takes a lot of steps. So, yun lang. Nalaman ko lang. Yun lang ang insights ko sa araw na to sa aming pag-attend sa orientation ng paggagawa ng mushroom. Okay. So, sa aming town, ito yung parang dine-develop nila ba. So, sila ng mga investors
kung sino ang mag-i-invest para sa pag-produce nitong mushroom na to, kasi hindi nila maano ang demand, kasi wala silang malaki talaga na plantation dito. So pero naghanap sila ng investors para madagdagan ba ang mga ano nila, ma-produce na mushroom. Kasi sa sa demand ng mushroom sa mga sabi ni Ma'am Amor daw, sa Panglao, mga resorts, yun, marami talagang nag-order ng mushroom. Hindi nila makikater. Kaya naghalap sila ng mga investors para lalong lalaki yung nila, magagawa nila. Kasi sa pa naman, sa process pa naman maraming taon at maraming weeks tsaka ka maka-harvest. So mahirap, dapat buwan-buwan meron ka ring maraming ginagawa para buwan-buwan ka rin. Yan yan lang ang na-produce nila. Marami na yan pero kulang pa rin daw. Dapat pa magdadagan. Yan ang incubator. Tsaka yan ang ibang na-contaminate. Pag na-contaminate kasi, hindi na siya magagamit kasi iba na yung tubo ng mushroom. Hindi na maganda. Hindi na siya healthy kumbaga. So yan dinidemo niya kung paano magtanim ng mushroom. So mag-a-alcohol ka kasi maselan nga, makontaminate nga. So maraming gagawin. Yan yung flying tiger na sinasabi niya. May alcohol lagi. Pag touch mo sa mga gamit, dapat nag-a-alcohol kasi madaling makontaminate yung mushroom. So kayo, pag nakakita kayo ng nagbebenta ng mushroom, kung pwede, bili na lang kayo kasi kawawa naman sila. So, ito yung phase 2. Nandito na yung mga mushroom na tinatanim. So, ito yung tinatanim. Hindi pa siya masyadong white. Pag cover na siya ng white, after that, na siya. Tutubo na siya. Meron na siyang iba dyan na tumutubo na. At iba naman ay na-harvest na. Okay. So, since wala na akong time, thank you everyone. I hope naintindihan niyo ang aking pag-voice over na hindi ko naman alam kung maganda ba or hindi. Okay na? Sige. Bye-bye everyone. Thank you for watching. Salamat po. Salamat din sa support everyone. Okay? Sige na. Bye-bye. Mushroom. Mushroom.